Sa totoo lang, when you talk about corruption, lalong-lalo na sa administrasyon na ito, it still boils down to sino? Si Bongbong Marcos talaga, mga bossing. Siya talaga. Oo, kasi sa totoo lang nagsimula itong corruption sa panahon ng panunungkulan niya. Hindi natin alam kung kasama talaga siya dyan. Pero bilang isang presidente, talagang sa'yo babagsak yaang sisi dyan. Kasi unang-una sa lahat, pinsan mo yung speaker. Yung pinsan mong speaker, merong mga kaso. O yung pinsan mong speaker, siya ang gagawa ng mga budget, ikaw ang pipirma . So yung final supposedly filter para yung final filter supposedly para ma-check kung meron bang mga corruption sa budget, presidente na, pirma niyan . So paano mo sasabihin hindi siya kasama? Insertions, magugulat ka, ang insertions noon, ilang milyon lang . Pero ngayon, yung insertions, grabe. Trillion yung insertions. Hindi ka magugulat? Hindi ba? Siyempre, ikaw si Bongbong Marcos ka. Hindi ka ba magugulat na yung budget mo mas mataas kaysa sa mga nakaraan? Dati ang budget natin 4 trillion lang, naging 6 trillion. So mas mataas ng 2 mahigit trillion. Yung budget mo, magugulat ka, wala ka namang na-accomplish, wala ka namang nagagawang mga infrastruktura. Alam mo yan sa sarili mo, imposibleng di alam ni Bongbong yan. Hindi pwedeng hindi alam ni BBM yan. Puro siya puro siya groundbreaking pero hindi na-follow up yung mga proyekto . Alam niyo yung groundbreaking, yung meron silang palang ginto na kunyari maghuhukay sila ng kabagaguhan nila. Tapos hindi naman tatayo. Katulad yan, yung mega hospital sa Pampanga. Putay na. Sa totoo lang, mas mataas na yung talahib kaysa dun sa building. Walang building . Wala talaga nagawa. Pero nag-groundbreaking sila dun. Kaya hindi mo kami pwedeng gaguhin, lokohin na walang kinalaman ng presidente dito sa mga pangyayaring ito. Hindi ako naniniwala. Kalokohan yan. Imposibleng walang alam presidente Bongbong Marcos sa lahat ng mga nagaganap ng mga kabalbalan dyan. Siya pumipirma . Mantakin mo 3 taon na 22, 23, 24. Sabihin na natin 23, 24, 25. Tapos nag-eleksyon, papunta ng 2026. Hindi ba siya pa rin ang pipirma? Meron na ba siyang accomplishment? Nakita mo, meron kang plano para sa pabahay, ilang milyon yon na hindi mo na-achieve. Pero dapat alam mo na even though you're not achieving the numbers, may budget yun taon-taon. Saan pupunta yung pera na yun? Tsaka imposibleng di alam yun, tarantado yan . Yun nga lang sa PhilHealth hindi ba? Siniro budget mo yung PhilHealth. Dahil sinasabi mo na marami silang ipon. Hindi ba kayo mismo yung naglilipat-lipat ng mga pera kung saan nyo ilalagay. Yung pera nga ni Inday Sara sa'yo galing . Di ba kung di ba naman gago yan si Bongbong, yung perang 125 million na yan na sinasabi nilang ginasta ni Inday, sa kanya galing . So, imposibleng walang alam yung ulol na yan. Lahat yan alam niya. Kaya even though dyan sa protesta, hindi natin binabanggit yung mga pangalan, pero alam natin na yung pagkadismaya ng taon, dahil sa korupsyon, nag-stem sa inyong dalawang magpinsa, mga hayop kayo. Sa kanila ni Martin Romualdez, sa kanila ni tawag dyan? Ni Saldico, hindi ba? Kaya imposibleng di alam. So, ang ganda lang kasi nung nagpunta ako kagabi dyan sa may Camp Aguinaldo, sinabihan ako na, boss, di mag-speech ka ba? Sabi ko, hindi, dito lang ako sa gilid. Dito lang ako sa Ledgi, masid-masid lang ako. Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausap ko yung mga polis. Sabi ko, kuya, salamat, hindi nyo pinapaalis yung mga tao. Hindi, sabi niya, gabi naman na, tsaka maluwag naman na . Hindi naman violente , nagpapahayag lang naman ng saloobin . Bagamat walang permit, okay lang yan. Nakikita natin na nung panahon kasi nila Marbil,
nila Torre, talagang mahirap mag-demonstrate. Pero ngayon, kahit papaano, mukhang sinartates, pinababayaan niya yung mga pagpapahayag. Yan ang kagandahan pag PMAyer eh. Pero siyempre, hindi pa rin tayo safe dyan dahil appointed dyan ni Bongbong. Lahat ng appointed ni Bongbong, satanas eh. Hindi natin alam kung itong sinartates magiging santanas din balang araw. I just hope na hindi. I just hope na hindi. Ngayon, pinag-i-speech nga ako. Sabi ko, hindi na muna. Sinabihan lang ako na, Boss D, basta pag nag-speech, ang target lang natin is yung corruption. Ang target lang natin is mabalik yung pera ng taong bayan. Huwag tayong babatikos personal doon sa mga tao kasi kilala nila ako eh. Oo eh. Pero sabi ko, hindi ako nakapag-voice out naman ako sa aking vlog. Oo, okay na yun. So, mga kababayan, nalalapit na po ang weekend at sa 21 magkakaroon po ng mga pagkilos. Malaki ang pagkilos. Indineklara na po ni Pangulong Duterte yan before as day of parang araw sa pagkilos. Yan, bahala kayo. Gawin nyo lahat ng gusto nyo. Magpahayag kayo ng pagkadismaya nyo sa gobyerno. O inano na yan ni Pangulong Duterte noon eh. Marami kasing nagsasabi ko konti, sabi nga sa akin doon eh. Alam nung nung pauwi na nga ako, meron pang kumatok sa bintana ng sasakyan ko. Banateros. Sabi niya. Nakabike lang siya. Galing pa ako Marikina, nakabike ako. Sabi niya, taga Davao ako eh. Pumunta lang ako dito para mag-suporta. Yung alam mo yun, just yung presence ninyo doon. Importante lang na para lang sa pagmamahal nyo sa bayang Pilipinas. Kasi reklamo tayo ng reklamo sa social media eh. Comment kayo ng comment, nangaaway tayo eh. Okay yun, maganda yun kasi pinakikita natin pagmamahal natin sa bayan at sa mga Duterte. Pero pinakamaganda, yung kahit na papaano, we go out of our way. Punta pa rin tayo doon, sumama tayo doon sa pagtuligsa sa korupsyon. Alam ba ninyo yung 3 days na nandiyan sila sa may Batasang Pambansa? Natutulog lang sila sa basketball court. Ang gagaling. Alam mo, ganyan talaga ang dedikasyon. Walang bayad dyan, ha? Natutulog sila sa basketball court. Kagabi, nung nandoon, sabi niyo, saan kayo matutulog? Kasi barangay ko yan, eh. Yung pinuntahan nila kagabi, barangay ko yan dyan sa Cubao. Sabi ko, sige, kausapin natin yung barangay. Baka pwede kayo matulog din dyan sa basketballan. Pero nagmarcha na kasi sila pupunta ng Krami. And tuloy-tuloy na po yan, mga bossing. Tuloy-tuloy na po yan. Gabi-gabi na magkakaroon po ng vigil dyan sa tapat ng Camp Aguinaldo and Camp Krami. I think dyan na yan sa may Gate 5 banda eh. Kasi yan lang naman yung magkatapat eh. Gate 5 ng Camp Aguinaldo. At saka Gate 2 yata yan eh. Ng Krami. So mag-ano na din tayo dyan. Pupunta rin tayo dyan gabi-gabi. Kung kaya po ninyong duman if you're within the area. At may mga sasakyan naman kayo o mag-prayer vigil na dyan gabi-gabi. Ipagdadasal. Tuloy-tuloy na tayo. Alam mo, congratulations dyan sa mga vloggers na nandiyan dyan sa Batasang Pambansa. Walang pagod. Nagmabato ng mga kamatis. At sinisigawan yung mga congressman. At least itong mga congressman na ito, na reality check sila. Na hindi sila makapangyarihan masyado. Na ang kapangyarihan ay nasa mga Pilipino pa rin, di ba? Na tayo pa rin ang may hawak ng kapangyarihan, tayo pa rin ang gobyerno. Kasi hindi naman ang gobyerno yung mga naninilbihan sa gobyerno. Hindi. Ang gobyerno tayo, yung mga Pilipino tayo, naglalagay ng mga ng mga inahalal natin ng mga lingkod bayan eh. So tayo din ang pwedeng makapagpaalis sa kanila. And congratulations kasi hindi masyado na ring parang vocal yung mga military personnel yung mga retired military personnel. Nagpunta na sila dyan eh sa batasan eh. And alam naman natin kapag ang mga military personnel nagsalita, lalong-lalo na yung mga retired, alam naman natin na susundan yan ng mga low-ranking military and MUPs. It's just a matter of numbers. So, dahil dyan sa 3 araw na pagtsatsaga ng mga vloggers dyan, ng pagtsatsaga ng mga tao dyan na kahit nakakaunti, hinaharang nila yung mga congressman, minumura nila yung mga congressman, yung mga convoy ng congressman talagang hinaharas nila.
Oo, masasabi natin na nagbunga yun. O kita mo, di ba? Natanggal si Martin Romualdez. Alam nyo ba, na si Martin Romualdez gusto lang sana niya mag-leave of absence. Kupal din eh. Gusto lang niya mag-leave of absence. Alam mo, sabi nung ni Bongbong, huwag ka na mag-leave of absence. Gusto mong mamatay ka na eh. Oo, walang hiya kayo eh. Mabuso kayong dalawa ni Zaldico eh. Pero alam mo, hindi naman naabuso yung dalawa na yan kung hindi mo binigyan ng lisensya eh. Kung ikaw masipag ka, matinukang presidente at mantakin mo sa co-equal branch ng gobyerno. Ilan lang kayo, Senate President, ikaw, Vice President, tapos Speaker of the House, at saka yung Supreme Court Justice. Lilima lang kayo eh. Hindi mo pa na-check yung mga tao na yan. Alam mo naman eh, kasi Romualdez kung sumusobra siya sa kapangyarihan. Alam mo naman si Senate President kung sumusobra sa kapangyarihan. Alam mo naman si Supreme Court Justice kung sumusobra siya sa kapangyarihan. Alam mo naman si Vice President kung sumusobra siya sa kapangyarihan eh. Kung matino ka talaga na leader, alam mo yun. Kaya lang, because you always delegate dahil tamad ka, hindi ko alam kung sabog ka, lasing ka, sabi ni Inday, 10:30 pa lang lasing ka na, dahil sa ganyang ugali mo, hindi mo nakikita yung mga tao sa paligid mo. Tapos, magugulat ka na lang, ang lalim-lalim na pala ng problema. Pero hindi kami naniniwalang wala kang alam dyan. Oo, hindi kami naniniwalang wala kang alam. Presidente ka, tapos wala kang alam. Kung magnanakaw yung mga congressman mo, wala kang alam. Sigurado ako meron ka nakukuha dyan. Huwag nyo kaming bulahin. Oo, pero leave of absence lang sana ang gagawin ng Romualdez. Kaya lang talagang wala na. Hindi na maiiwasan eh. O hindi na mababago isip ng tao at naniniwala na talaga ang tao na dapat na siyang mawala. Pero sa tingin ko, sa katulad ng mga ginagawa ng mga congressman dito sa issue ni Romualdez, kasi parang lumalabas, nililigtas nila si Romualdez eh. Na parang inilalaglag na nila ngayon si Zaldico. Si Puno, sinabi niya na literal na walang kinalaman si dyan. Walang kinalaman si Romualdez, si Zaldico yan. Alam din nila eh. Alam din na magpinsan na yan. Siyempre magpinsan, hindi naman nila kamag-anak yan eh, si Zaldico eh. So ang pinag-usapan na rin na magpinsan na yan, tol, insan, putang ina, bistado na tayo. Hindi pwedeng tayo ang masama rito. Tayo nasa kapangyarihan eh. Putya, maglaglag tayo ng tao. Si Zaldico. Kaya nga ikaw, Zaldico, sa totoo lang, nung una pa lang sinasabihan ka na namin eh. Noong pinalitan ka bilang appropriation sa committee chairman, alam na namin na ikaw talaga yung gagamitin nilang sacrificial lamb eh. Kaya ako sa'yo, putangin na kung may alam ka, sabihin mo na. Total naman, makapal naman ang mukha mo, sa impyerno ka naman pupunta bago ka pa mamatay. Ibisto mo na yung mga kasamahan mo. Kasi hindi ka na talaga magkakaroon ng peaceful na pamumuhay dito dahil sinagad nyo taong bayan eh. Sinagad nyo yung pagkakawatan eh. Mantakin nyo, si Inday Sara pa yung gusto nyong pintahan ng itim. Kayo naman pala yung mga maduduming, mga hayop kayo. Diba? Kayo yung napakagaling bumatikos kay Inday. Yung pala kayo yung mga magnanakaw. Noong nakaraan taon pa, 2024, nagsalita na si Inday Sara eh. Sinabi na ni Inday Sara kung ano yung modus operandi na itong dalawang kupal na ito eh. Pero gumalaw ba presidente? Hindi gumalaw presidente, di ba? Alam mo ba't di gumalaw ang presidente? Kasapakat siya dun. Kasama siya, membro siya ng sindikato. Baka nga siya pa ulo ng sindikato. Baka nga siya pa yung pinakamalaking eh. Kaya ang lalaki nung pera ninanakaw. Ang daming dadaanan nung lagay eh. Siyempre, lahat patay gutom sa pera. Hindi na uso ngayon yung milyon-milyon ng ang komisyonan. Putang ina, bilyon-bilyon. Ganyan nakalaki ang katkungan ngayon. Kaya nga ganun nakalaki kasi nga ang yayaman nung mga nilalagyan eh. Siyempre si Bongbong, si Zaldico, si Romualdez, ang yayaman yan. Kita mo ilan na bahay ni Romualdez sa Forbes Park? Putsang ina, 12 daw. Tingnan mo ilan na eroplano ni Zaldico. Tingnan mo kung gaano na kayabong yung kanyang private resort na Miss Ibis, Bay.
Kaya ngayon, nilalaglag na nila si Zaldico. Kaya ikaw, Zaldico, mag-ingat ka na kasi baka ipapatay ka pa ng mga yan. Kapirasong tao ka pa lang naman. Oo, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, ilabas mo na rin lahat ng ano mo, ng itinatago mo. Gusto ka na nga pauwiin ni Sandro Marcos. Ewan ko, baka ipapatay ka ng mga yan. Ewan ko lang, ha? Oh, pero gusto ka na nilang pauwiin para daw meron na silang maipakulong. Oh, kasi palagay ko sumablay talaga sila mga bossing. And hindi talaga ako naniniwala na it happened nang basta lang sila nagkamali. Meron talagang intervention mula dyan sa langit. Panginoon talaga ang kumilos Bantakin mo sa laki ng pera na pinamudmud nila, sumablay pa rin sila. Binabayaran nila ang mainstream media pero hindi pa rin naiwasang sumingaw yung mga baho nila. Talagang galaw ito ng Panginoon, mga bossing. At palagi ko unti-unti na talagang isinasaayos ng tadhana yung bayan natin. Kaya tiwala lang, unti-unti, mapupunta rin tayo sa ayos. Nakikita na natin yung divine intervention dito. Ang nang bibisto na sa mga pagnanakaw nila yung mga yung mga sumasablay ng mga flood control projects nila. Sooner or later magkakaroon na rin tayo ng kaliwanagan sa lahat. Mawawala din ng mga hayop niyan. Malay mo naman sa September 21 magkatotoo na, di ba? Ayaw natin ng violence. Oo, pero if dumating sa punto na kailangan nating puwersahin na kunin yung mga kinulimbat nila mula sa kanilang mga tahanan, gagawin natin yan. Ibabalik natin sa kaban ng bayan para sa lahat ng mga Pilipino because that money is supposed to be used for us. Programa, serbisyo para sa mga Pilipino. Atin yan Pinambibili nila ng mga mahaling bahay nila. Hindi tayo papayag na ganun. Kunin natin yan lahat sa kanila. Di ba? O ginigipit nila mga vlogger noon. Ngayon naman tayo ang manggigipit sa kanila. Lalong-lalo na ngayon na mga ordinaryong mga congressman na lang sila. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili